Kapapasok lamang po na balita mga kaboss, mga kababayan. Ewan ko lang kung ano magiging reaksyon nyo dito. Ano po mga kaboses? Kasi kabilang raw po sa bubuo ng Independent Commission, mga kaboss mababayan, na magsisiyasat po mga kaboses sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ang isa pong kilalang personalidad. Walang iba ho dyan mga kaboss, mga babayan, kundi ito pong si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ano po? Na matagal na pong kritiko iyan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po mga kaboss, mga babayan? Ito pong nangyayari ngayon, mga kaboses, nakakadismaya mga kaboses, mga kababayan. At nakakapagtataka po mga kaboses kung bakit ganito po ang forma ngayon nitong administrasyong Marcos. Sa kanino nga ba nila ito sinisentro? Itong korupsyon na ito ngayon, itong mga anomalya na ito mga kabos, mga babayan. Kasi meron po tayong mga punto na tinitingnan na tayo po makapagsasabi mga kabos, mga babayan, na talagang nakakapagduda. Kung sino ang posibleng matuturo mga kaboses nito pong mangyayari na investigasyon ng sinasabi niyang Independent Commission. Ano po mga kabos, mga babayan? Kung totoo po ito po mga kabos, kasi lumabas lamang po ito sa ulat ng Batas PH mga kabos. Wala pa pong official, but nilabas po ito mga kabos, mga babayan, ng Batas PH. Kung totoo po ito, marami pong implications. Unang-una po, meron pong may bigat po itong si Justice Carpio bilang dating miyembro po ng Korte Suprema. Pero hindi rin po natin maitatanggi na ito po may bagaheng pampolitika o political baggage mga kabos, mga babayan. Dahil siya ho, again, ay kilala, isang matinding kritiko ng dating administrasyong Duterte mga kabos, mga babayan. Ngayon, ito pong katanungan natin. Ito po ba'y talagang Independent Commission? O baka naman ho'y maging political arena kung saan po'y gagamitin ito pong credibility ni Carpio para i-justify ang mga aligasyon doon po sa ilang mga opisyal. Remember po mga kabos, mga kababayan, usapin dito ang flood control projects. Mga proyektong dapat sana'y solusyon sa baha pero nauuwi raw sa kickback at overpricing. At kung hindi po ito masusuri ng patas, kawawa pa rin po ang taong bayan dahil pera ho iyan ng bayan ang nakataya mga kabos, mga kababayan. At ito mga nakaraang hearing, di ba po sa Senado, pinangalanan po ng mag-asawang Diskaya yung mga pangalan po ng mga posibleng involved na tumatanggap ng kickbacks at commissions mula sa kanila mga kabos, mga babayan. Na-mention po doon si Martin Romualdez, na-mention po si Saldico, at napakarami pa pong mga representative. Napakarami pa pong mga congressman, mga kaboses. Ano po? Tapos, bigla pong nag-switch lahat mga kaboses after po nung testimonya na iyon, sworn testament nitong dalawang mag-asawa na ito, mga kaboses, mga babayan. Marami pong nangyari. Pinalitan ng Senate President na si Tito Soto, mga kaboses, mga babayan. Alam po natin kung pare ni Martin Romualdez. Ano po? Tapos, pinospone ng hearing, pinospone ang hearing ng House of Representatives at rin-reschedule pagkabukas na, mga kabos, mga babayan. And then pagkatapos po, doon po meron pong pasabog yung na-cite in contempt. Doon po sa Senado na si Bryce Hernandez, si Engineer Bryce Hernandez, mga kabos, mga kababayan. Pagdating niya po doon sa House of Representatives, iba po yung kanya pong mga testimonya tungkol na po mga kabos, mga babayan sa kickback na natatanggap ng mga senador. Ano po, at wala po tayong naririnig doon mga kaboses na involved mula po mismo sa bunganga ni Bryce Hernandez. Wala po tayong narinig na involved na nasa House of Representatives. Ano po, tinulak niya po sa Senate kung saan po pinangalanan niya ito si Jinggoy Estrada na siya pong isa sa nagpa-contempt sa kanya, mga kaboses. Jinggoy Estrada at saka si Joel Villanueva, mga kabos, mga kababayan. So,
inalaw yon mga kaboses. Kahit na nakontempt na siya sa Senate, inalaw pa rin ni Senate President Tito Soto na si Hernandez ay makadalo doon sa House of Representatives. For what reason? Di ba po, mga kaboses, mga kababayan? Now, nang tinanong po itong si Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses, regarding po sa isyong ito, mga boss, mga babayan, para pong hindi siya naniniwala na kasali si Martin Romualdez, mga kaboses, mga babayan. Ano po, mamaya po ipapakita po natin ang video, but before that, ipapakita ko muna yung source na nagsabi, mga kaboses, na kasama sa Independent Commission itong si Antonio Carpio. Dito po sa Batas PH, artikulo po nila, mga kaboses, mga babayan, retired justices top as corruption fighters. Retired Supreme Court Senior Associate Justices Estela Perlas Bernabe and Antonio Carpio will be named as members of the Independent Commission that will investigate alleged corruption in government flood control projects. According to the reliable source of Batas PH, President Ferdinand Marcos Jr. chose the two retired magistrates due to their integrity and independence. Ayan na po, mga kabos, mga babayan. Ang laban po kontra korupsyon, hindi lang po dapat sa papel, o sa pangalan po ng komisyon. Ang katanungan po natin, mga kabos, mga babayan, handa ba silang ilabas ang totoo? Kahit umabot po sa malalaking pangalan po dyan sa Kongreso, sa DPWH sa mismong sa Malacanang, mga kabos, mga babayan. Ang tunay ho na Independent Commission ay hindi lamang po binubuo ng mga pangalan, ito po pinagsasabi nila, kundi ng political will na ituwid ang mali, mga kabos, mga kababayan. Kung wala po ito, baka maging palabas lang para sabihin gumagalaw ang gobyerno habang tuloy pa rin ho ang nakawan. Nakakatakot, mga kabos, mga kababayan. Hindi naman po natin sinadya si Antonio Carpio, pero alam po natin na isa po yung kritik ng mga Duterte. Matinding kritiko po yan. Mga kabos, mga babayan. Halata nga yung mga kritik doon ni Duterte sa Kongreso na tinutulak, mga kabos, mga babayan, pinipilit nila na i-connect, no? Itong nangyayari ngayon sa anomaly sa flood control doon sa administrasyong Duterte. Hindi ba dapat makafocus sila ngayon sa mga nagpatuloy, mga kabos, mga babayan? Bakit hanggang ngayon ghost project pa rin from 2022, mga kabos, mga babayan? Pilit po nilang nililihis Ano po? Even the President, mga kaboses, ito, pakinggan po natin. Tingnan nyo pa ito, panoorin po natin, mga kaboses, mga babayan. Nang tinanong po siya, para bagang hindi siya naniniwala na kasali doon si Martin Romualdez, Narito po, mga kaboses, ang kanya pong statement. Hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. Supper daw po. Nagsasupper ho ba kayo? Magsasuffer po kayo pag pinpoint po kayo ng mamamayan bilang corrupt or bilang questionable ang pagiging pag-upo ninyo, mga kabos, mga babayan, kung kayo po ay nagpapakita ng hindi po maganda. Hindi naman po kayo siguro ituturo at pagdudahan, mga kabos, mga babayan, kung maganda yung pagdala ninyo sa timbayan. Ano po, di ba, mga kaboses? So, narinig nyo po parang pinagtanggol pa niya si Martin Romualdez. Wala po tayong narinig, mga kabos, mga babayan, na sige, wala tayong sinasanto, no? Mabuti lang siya sa simula, di ba? Sinabi niya yan noon nung tinanong na nadawit na yung kanyang kamag-anak biglang bumaryable, mga kaboses, mga babayan. So dito tayo nagtataka. Bakit yung Independent Commission, matatawag ba natin yung Independent Commission kung merong unang-una in-appoint niya, mga kabos, meron na talaga yung conflict of interest? Ano po? Paano po natin masisiguro yan? Na baka kasama yan si Carpio mamaya sa mga didiin sa mga Duterte. Ngayon, dahan-dahan na nga sila sa pagdiin, mga kabos, mga babayan. Baka front lang itong Independent Commission para sabihin na seryoso itong gobyernong ito, mga kabos, mga babayan. Kaya tayo po mismo, mga kabos, dapat po maging mapagmatiyag tayo. Hindi lang po basta
babasa lang po tayo ng kung ano-ano dyan mga kaboses na may komisyon na at dapat natin bantayan kung ano ang magiging resulta. Transparency, accountability at justisya ang dapat hilingin po ng taong bayan. Mga kababayan, mga kaboses, sa huli po, hindi po pangalan ng commissioner ang mahalaga. Ano po? Kundi kung may tapang ba silang labanan ang mismong sistema ng korupsyon na sumisira po sa ating bayan. Standpoint. Standpoint. Ano po yung reaksyon, opinion, suggestion po ninyo mga kaboses, mga kababayan at komento regarding po sa issue na pag-usapan po natin ngayong araw, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood dito po sa Standpoint. Ako po yung nakasama, ito po si Kaboses Wins. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat and bye-bye mga kaboses. Standpoint. Standpoint. With Kaboses Wins.